Ano ang huling bagay na ginawa ng small or big act na nagpangiti sa'yo or proud moment? Nagpangiti sa'kin na huling bagay na ginawa niya, siguro ano, 'pag ano kami, aaral. Halimbawa, siyempre may mga bagay sabihin na natin lahat ng bata, ano na ngayon sa YouTube. Alam mo yung kahit hindi mo tinuro, pero if alam niya, lalo na pagdating sa mga alphabet, number, as a 2 years old girl. So, parang maa-amaze ka, oh, alam niya na pala 'to. Oh, may ganitong act pala. Natututunan niya. Hindi lang though hindi ko naman sinasabi na lahat ng napapanood sa YouTube is mabuti, pero meron pa ding natututunan. Pag natututukan mo, pag alam mo kung anong ginagawa niya, kung alam mo kung ano pinapanood niya. Anong kanta or quote, pwedeng both, ang best na nagde-describe sa season ng life mo ngayon? So, siguro hindi ako mahilig sa music, pero kung i-describe ko na lang siguro yung life ko ngayon, masaya ako. Though nagsisi ako, madami pagsisisi. Pero ngayon, masaya ako, natatanggap ko kung ano yon, kung ano yung buhay ko ngayon, natatanggap ko yon. Madami mang regret, pero patuloy. Patuloy pa din siya kahit madami kang pinagsisihan. Mayroon ba kayong bonding ritual or secret language O na siguro, kayo lang ang nakakalam ng? siguro secret language. Ano, pag nag-I love you kami, automatic may kiss. Even random, even random na oras, once na, halimbawa nag-I love you siya, dapat automatic may kiss. Hindi pwedeng I love you more lang or I love you too, dapat may kiss. Maaari mo ba i-share kung kailan mo kailangan maging stricto at malambing sa iyong start yung Kailangan kong maging stricto pagdating sa buhay ng isang bata, kailangan mo talaga maging stricto. Kasi hindi pa nila alam ang tama at mali. Pero once na itinuro mo yung tama at mali, pagtuturo ng tama at mali, kailangan mo maging stricto. So, every time, kailangan mo maging stricto, tapos yung pagiging malambing mo, pwede namang maging stricto na malambing, pwede din namang stricto ka ngayong oras na to kasi nagkamali siya or may mali siyang bagay na nagawa, pero kailangan mong i-approach ng malambing kung paano ituturo yung tama sa kanya. So alam niya kung paano, alam niya i-identify yung mali at yung tama. ano ang isang bagay na itinuro sa iyo ng pag-parent na hindi mo matutunan sa dumaan sa sitwasyon? Siguro, ano na lang, tinuro sa akin na pagiging single parent na hindi ko matututunan kung hindi siya dumating sa akin. Siguro yung pagiging strong mo, pagiging matatag. Kasi syempre, hindi na lang sarili mo yung iisipin mo eh. Pagka meron ka man ng problema, hindi lang sa'yo eh. Kailangan, iisipin mo, may anak ka pa pala, may bata ding nag-aano sa'yo, nakadepende sa'yo eh. Kaya hanggat siguro, hanggat may anak or nagkameron ka ng anak, kailangan mo maging strong. Sabi nila ang role ng tatay ay provider. Ang nanay naman ang nurturer ng family. Sa anong sitwasyon ka nagiging provider at nurturer? Pagiging provider, syempre araw-araw provider ka. Kasi sa lahat ng kailangan, sa lahat ng gusto, dapat kaya mong i-provide. Kasi pinili mo, hindi mo man to pinili, pero ito yung ginusto mo. Ito yung pinili mong buhay. So, pagiging provider every hour talaga. Tapos nurturer, oo, every hour din eh. Kasi syempre, yun na nga, may bata na yung inaano mo eh. Bata na yung inaalagaan mo, bata na yung pinahahalagahan natin dito. So, yun, every time, pwede. At dapat. Ano ang at least one masculine trait na gawain na kailangan mong matutunan? Paano ginagawa mo sa kakayahan mo bilang? Oh, isang masculine trait na natutunan ko. Though madami ako natutunan, siguro as a masculine, yung pagiging provider. Ah,
normal sa ating mga Pilipino na kung sino ang lalaki siyang provider, kung sino ang tatay siya ang provider. Pero tulad ko, solo parent ako. Kailangan mo kailangan ko magtrabaho. Do pumapasok din ako. Kailangan natin mag-double time. Kailangan din natin ng time management. So, masculine trait siguro yung pagiging provider. Tsaka, dapat alam mo lahat. Kaya mong gawin lahat. Dapat dapat lahat kaya mong gawin. Kailangan mong matuto kung paano maggawa ng bahay. Mag-ayos ng bahay pala, mag-ayos. Paano maging provider. Yon. Siguro yung pagiging provider na lang. Ano ang pinakamaling akala ng tao tungkol sa kakayanan mo dahil lang sa iyong kasarian at sitwasyon? Ulit. Ano ang maling akala ng tao tungkol sa kakayanan mo bilang babae at single parent? Anong maling akala ng tao? Siguro yung pag solo parent ka, parang wala kang kapasidad pag solo parent ka. Or iniwang ka or failure ka. Siguro yon. Pero mali kasi yung paniniwala na porket solo parent ka, yun na lang yun. Choice mo maging solo parent. Choice ko maging solo parent. I mean, kaya ko mag-provide sa anak ko. Kung tatanungin lang is pagpo-provide, kaya ko. Kung yun yung questionin na dapat may asawa ka, tutulong sa'yo, hindi. So, siguro yun. Maling akala nila yung failure kapag solo parents ka kasi wala kang ka-tandem, wala kang kasama sa pag-aalaga, sa pagpapalaki ng anak niya, pero hindi. Kaya mo. At choice mo yun. Choice ko yun. So, number 9. Sa mga sandaling pagod ka na, nararamdaman mo ba minsan na kulang ang pagiging ina or ama mo o na-realize mo na sapat ka? May oras talaga na laging kulang. Tinatanong mo yung sarili mo kung bakit ganito, bakit ganyan. Kaso yun nga, pinili ko to eh. Choice ko to. So, paninindigan mo at haharapin mo kung bakit ito yung pinili mo. Kung bakit ka nagpupursige dito. Yun. Ano ang mong matutunan ng anak mo habang lumalaki siya? Gusto ko matutunan ng anak ko siguro lahat equal. Meron ka mang ama, meron ka mang ina, lahat equal. Kung ano man yung dumating sa'yo, kung na-provide ko man yung need at wants mo, hindi man na-provide ng iba, pero lahat ng nasa paligid mo equal. Lahat kayo equal. Mayaman ka man, mahirap. Kasi, yun nga, unang-una kong tuturo ang pagiging malaman kung ano ang tama at mali. So, para ma-appreciate niya kung ano ba yung mga bagay na nakikita niya at kung ano ba yung mga bagay na naandyan sa kanya. So, yun. Siguro tuturo ko yung pagiging equal lang. Kasi kaya namang aralin yung mga bagay na wait lang. Kaya kong paaral sa kanya kung ano yung mga bagay na nakikita niya. I mean na kung bakit siya walang tatay, yung iba wala, yung iba meron, kaya namang ituro eh. So, yung pagtingin na lang niya sa tao kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi pantay-pantay, pero alam natin sa isa't isa na lahat tayo equal.